Magandang gabi po sa ating lahat at maligayang pagdating sa Pandioceses na Dambana at Parokya ng Mahal na Birhen ng Fatima. Ngayon po ay 3 araw ng ating misa nobinaryo at ang magmimisa po sa atin ay si Reverend Father Ed Molina, Parish Priest po ng Saint Padre Pio. Simulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magandang gabi po. Magandang gabi po, Father. Welcome po sa ating 3 araw ng nobinaryo para sa Episcopal Coronation ng Our Lady of Fatima. Napakalaking karangalan po iyon na makoronahan ng Episcopal Coronation ng ating Mahal na Birhen dito sa Diocesan Shrine of Our Lady of Fatima. Pero bago po tayo magpatuloy sa ating misa, binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na magbalik loob, makipagkasundo sa Kanya, sa ating mga sarili, at sa ating kapwa-tao. Humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos. Sinugong tagapagpagaling, sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyaya na ang makasalanan ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, maisaloob nawa naming palagian ang mga galing sa Espiritu ng kabanalan upang sa salita at sa gawa ay aming magampanan ang lahat ng iyong kinalulugdan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagpapahayag mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, lumakad si Saul kasama ang 3,000 piling kawal na Israelita upang hulihin si David. Kinagabihan, lihim na pinasok ni David at Abisai ang kampo ni Saul. Dinatna nila itong tulog na tulog at napaliligiran ni Abner at ng buong hukbo. Ang sibat nito ay nakatarak sa gawing ulunan. Sinabi ni Abisai kay David, "Niloob ng Diyos na mahulog ngayon sa mga kamay mo ang iyong kaaway. Kung ibig mo, tatarakan ko na siya ng sibat. Kapag nasaksak kong minsan iyan, hindi na kakailanganing ulitin." Ngunit sinabi ni David, "Huwag mong gagawin iyan. Malaking kasalanan ang magbuhat ng kamay sa hinirang ng Panginoon." Kinuha nga ni David ang sibat sa ulunan ni Saul at ang lalagyan ng inumin nito at sila'y umalis. Isa man kina Saul ay walang nagising pagkat pinahimbing sila ng Panginoon. Dumating at umalis sina David nang walang nakaalam. Pagdating ni David sa kabilang gulod, tumayo siya sa isang mataas na lugar. Sinabi ni David, "Narito ang iyong sibat, mahal na hari. Ipakuha ninyo rito sa inyong tauhan. Ang taong tapat at matuwid ay gagantimpalaan ng Panginoon. Sa araw na ito'y niloob niyang mahulog kayo sa aking mga kamay, ngunit hindi ko maaaring pagbuhatan ng kamay ang hinirang ng Panginoon." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob.
Panginooy papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo tuwina. Ikaw ang aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag mong lilimutin, yaong kanyang kabutihan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang lahat kong kasalanay siya ang nagpapatawad, at anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay inililigtas, at pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Ang Diyos ay nagmamagandang loob. Kay ganda ng kalooban, mahabagin itong Diyos. Kung magalit ay banayad, kung umibig na may lubos. Kung siya ay magparusa, di katumbas ng pagsuway. Di na tayo sinisingil sa nagawang kasalanan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang silangan at kanluran, kung gaano ang distansya, gayong-gayo ng pagtingin sa sino mang nagkasala. Kung paano nahahabag ang ama sa anak niya, gayon siya nahahabag sa may takot sa kanya. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Pagpapahayag mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ganito ang sinasabi sa kasulatan. Ang unang tao, si Adan, ay nilikhang binigyan ng buhay. Ang huling Adan ay espiritong nagbibigay buhay. Ngunit hindi nauna ang panlangit. Ang panlupa muna bago ang panlangit. Ang unang Adan ay mula sa lupa, sapagkat nilikha sa labok. Mula sa langit ang pangalawang Adan. Ang mga katawang panlupa ay tulad na nagmula sa lupa. Ang mga katawang panlangit ay tulad na nagmula sa langit. Kung paanong tayo'y katulad ng taong nagmula sa lupa, darating ang araw na matutulad din tayo sa nanggaling sa langit. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Bagong utos, ani Kristo, mag-ibigan sana kayo katulad ng pag-ibig ko. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Pakinggan niyo pong mabuti itong ating gospel ngayon dahil mahalaga po yung aral na itinuturo sa atin. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyong mga nakikinig, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway. Gawan ninyo ng mabuti ang mga napupuot sa inyo. Pagpalain ninyo ang mga sumusumpa sa inyo. Idalangin ninyo ang mga umaapi sa inyo. Kapag sinampal ka sa isang pisngi, iharap mo rin ang kabila. Pag inagaw ang iyong balabal, ibigay mo pati ang iyong baro. Bigyan mo ang bawat nang hihingi sa iyo. At kung may kumuha ng iyong ari-arian,
ay huwag mo nang bawiin pa ang mga iyon. Gawin ninyo sa iba ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Kung ang iibigin lamang ninyo ay ang mga umiibig sa inyo, ano pang gantimpala ang hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay umiibig din sa mga umiibig sa kanila. At kung ang gagawan lamang ninyo ng mabuti ay ang gumagawa sa inyo ng mabuti, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay gumagawa rin ito. Kung ang pahihiramin lamang ninyo ay mga taong inaasahan ninyong makababayad sa inyo, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay nagpapahiram din sa mga makasalanan, sa pag-asang ang mga ito ay makakabayad. Sa halip, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at gawan ninyo sila ng mabuti. Magpahiram kayo nang hindi umaasa ng anumang kabayaran. Sa gayon, malaking gantimpala ang tatamuhin ninyo at kayo magiging mga anak ng kataas-taasan. Sapagkat siya'y mabuti sa masasama at sa mga hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Maging mahabagin kayo gaya ninyong Ama. Huwag kayong hahatol at hindi kayo hahatulan ng Diyos. Huwag kayong magpaparusa at hindi kayo parurusahan ng Diyos. Magpatawad kayo sa inyong kapwa at patatawarin kayo ng Diyos. Magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos hustong takal, siksik, liglig, at umaapaw pang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang takalang gagamitin ninyo sa iba, ay siya ring gagamitin ng Diyos sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Sinabi ko po kanina bago ko simulan yung gospel reading na pakinggan niyo pong mabuti yung ating gospel. Mahaba-haba ng konti pero umiikot yun sa isang bagay lang. No? Love and do the extra mile. No? Mahalin mo ang iyong mga kaaway. Ano po ang dating sa inyo nun? Okay lang ba yon? Okay lang sa inyo yon? Kasi ang unang reaksyon ko rito nung binabasa ko itong gospel na to, sabi ko, Lord, seryoso ka? Hindi ka ba nagbibiro? Ano bang yung kaaway, yung talagang kaaway, ang iibigin? Meron ba kayong mga kaaway? Yung totoo. Yung totoo, nasa simbahan tayo, huwag kayo magsinungaling. Lahat po na yata naman tayo ay merong mga taong hindi natin kabagang. Kumbaga, hindi tayo nasa parehong vibration, ano? At medyo, pag nakikita natin yung taong yun ay kumukulo na agad ang dugo natin. Mukha pa lang, ayaw na nating tignan. Meron tayong mga taong hindi kinikibo. Meron tayong mga taong iniiwasan. Meron tayong mga taong kagalit, kaaway. No? Meron po talaga, di ba? Kasi minsan, miski hindi ka mang-aaway, ikaw ang aawayin. Di ba? Tapos, ang sabi dito, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway. Lord, talaga ba? Gawan ninyo ng mabuti ang mga napupuot sa inyo. Pagpalain ninyo ang mga sumusumpa sa inyo. Idalangin ninyo ang mga umaapi sa inyo. Baliktad talaga, di po ba? Kaya, habang pinagdinilayan ko tong gospel na to, naisip ko, Lord, ang hirap ng pinapagawa mo. Mahirap talaga yun. Kung siseryosohin natin, kung siseryosohin natin itong tinuturo ni Jesus, this must be the hardest teaching of Jesus Christ. This must be the hardest. Para sa akin, itong pinakamahirap. Kung siseryosohin mo to, it will demand
a change of mind and heart. Babaguhin talaga yung isip mo, yung puso mo, yung ugali mo. Kaya ang sabi ko sa sarili ko, it demands a radical conversion to love. It will demand from you to be converted. Pagbabago ng kalooban tungo sa pagmamahal. Kasi kung hindi ka magmamahal, ay hindi mo kayang gawin to. Diba? Kasi nga, ang sinasabi nito ay napaka-unnatural at contrary sa natural sa atin. Diba? Yung mga, ewan ko yung mga ibang mga kabataan, nung pong bata pa ako, naririnig ko yung tatay ko minsan at yung mga ibang mga tatay, ganito ang sabi sa mga anak nila. Huwag kang uuwi dito na umiiyak. Pag sinuntok ka, suntukin mo rin. Pag umuwi ka rito umiiyak, ako susuntok sa iyo. Minsan may ganun yung mga tatay, di ba? Ayaw niyang, huwag kang magpapatalo. Kung sinuntok ka, suntukin mo rin. An eye for an eye and a tooth for a tooth. Kung anong ginawa sa'yo, gawin mo rin. Dagdagan mo pa. Di ba? Ganun yun, di ba? Pag ikaw ay sinaktan, ang unang reaksyon mo, gumanti agad, di ba? Yung kamao mo, nakahanda na agad eh. Di ba? Nakaamba ka na agad. Kasi natural reaction yun. We have to defend ourselves. Di ba? Self-preservation yun. Pero sinasabi ni Jesus is so unnatural and so contrary to our nature. Ano ba kaya masasabi ng Our Lady of Fatima? Yung pong pangunahing mensahe ng Our Lady of Fatima ay pagsisihan ng kasalanan at pagbabalik loob sa Diyos. Yun ang kanyang mensaheng, pinakaunang mensahe ng Our Lady of Fatima. At habang pinag-iisip mo si Maria, ano ba masasabi mo, Mary, sa anak mo, sa payo ng anak mo sa amin? Alala niyo po ba yung may kasalan sa Kana? At naubusan sila ng alak. Tapos nalaman ni Maria na wala ng alak at nilapitan niya si Jesus. Sabi niya, anak, wala na silang alak. Mapapahiya yung ikinasal. Wala ng alak. So, ang sabi ni Jesus, ginang, huwag niyo akong pangunahan. Diba, minsan ang mga nanay ganun. Ang mga nanay nangunguna eh. Di mo pa nga tapos yung unang inutos, may pangalawang utos na. May pangatlo pa. Di ba yung mga anak, no? Nanay, patapusin mo muna naman ako. May kasunod na agad. No? Nagtitinginan yung mga anak sa nanay nila. So sabi ni Maria, anak, wala na silang alak. Sabi ni Jesus, wala pa, hindi pa to yung time. It's not yet the time for me. Anong sabi ni Maria doon sa mga naglilingkod? Gawin ninyo anuman ang sabihin niya sa inyo. Do whatever He tells you. Nung bumaling ako kay Maria, kasi nga Fatima, sabi ni Father Aris, i-connect ko raw sa Fatima yung homily ko. Nung bumaling ako sa Fatima, ang una-una ko naisip, nung sinabi ni Jesus na ibigin mo ang kaaway mo, ang sabi ni Maria, gawin mo kung ano yung sinasabi niya sa iyo. Wala kang kawala eh. Mas yung nanay o yung anak, ganun din ang sasabihin sa iyo eh. No? Mary is telling us, do whatever He tells you. Maski na mahirap, maski na masaktan ka, gawin mo. Why? Because doon nakasalalay ang kaligayahan mo. I think, ang gustong sabihin ni Jesus, yung pag sinabi niyang ibigin, hindi yung feeling level. Kasi paano ka naman magkakaroon ng tender feeling sa isang kaaway? Hindi ka pwedeng ma-in love sa kaaway mo. Diba? So, hindi siya feeling level. Ang gustong sabihin ni Jesus, ang pagmamahal ay isang desisyon. Love is a decision. Yung pong mga nakaranas ng magmahal at nagmamahal. Hindi ba? Pag nagmahal ka, magdi-decide kang mahalin yung taong yun. Tatanggapin mo kung ano man yung taong yun. Lahat ng, kung anong meron siya, kahinaan niya, kalakasan niya,
kapintasan niya, lahat-lahat, lulunukin mo yan kasi mahal mo. Diba? Magdi-decide ka, ano man na mangyari, mamahalin ko itong taong to. Meron po akong kina-counseling na mag-asawa. Talagang maghihiwalay na yung mag-asawa. Nagpunta sila sa akin at humihingi ng advice. So, yung babae, yung si Mrs. ay punong-puno na kasi babaero yung kanyang asawa. At ilang beses niya nang nahuling ng bababae. Bato-bato sa langit ang tamaan, huwag magagalit. No? Di, kinausap ko yung mister, sabi ko, totoo ba yung sinasabi ni Mrs. mo? Hindi naman niya kinaila, inamin naman niya talaga. Totoo po yun, Father. Lahat po ng sinabi niya, totoo yun. O di, validated, confirmed. Mabaero nga talaga siya. Tapos, tinanong ko yung Mrs. Sabi ko, Mrs., ano pong balak niyong gawin? Ano gusto niyong gawin? Maghihiwalay na ba talaga kayo? Ito na ba talaga yung last straw? Tapos na talaga. Punong ka na. Ayaw mo na. Sabi mo, ayaw mo na. Alam niyo po, sabi sa akin ng misis niya, Father, mahal ko eh. Sabi ko, patay na. Di tapos na ang usapan natin. Mahal mo pala eh. Kasi kung mahal mo, magdidesisyon kang mahalin siya. Whatever it takes, you will love the person because love is a decision. It's not a feeling. Siguro sa simula, feeling yun. Nung ikaw ay nai-inlove pa lang, nung ikaw ay nililigawan pa lang, masarap ang pakiramdam. Di po ba? Di po ba? Parang kung konti ang tumatango, hindi ba kayo na-inlove? Hindi ba kayo na-inlove? Pare nga, na-inlove eh. Di ba? Pag na-inlove ka, ang sarap-sarap noon, di ba? Yung mga binata sa harap ko, di ba? Ang sarap ma-inlove, di po ba? No? Pero yung feeling na yun ay pwedeng mawala. After a while, wala na yung feeling na yun. Di ba yung mga mag-asawa, mga misis at mister? Pagkatapos na ilang taon, anong feeling? Wala na akong nararamdaman. No? Wala nang feeling. Magdedesisyon ka na lang na mahalin talaga yon kasi nag-commit ka sa taong yon. Di ba? Ipagluluto mo siya ng pagkain, maski na magkaaway kayo. No? Maski na hindi kayo nagkikibuan, pagluluto, paghahain mo ng pagkain. At sasabihin mo, kumain ka na. Mauna ka ng kumain. Sana mahirinan ka. Di ba? It is a decision that you make. Kaya nga, unang-una, pag sinabi ni Maria, gawin mo ang naman ang sabihin niya, at sinabi ni Jesus, ibigin mong kaaway mo, it is not feeling level. It is a decision to love. Pangalawa, sabi dito kasi, maging mapagpatawad ka tulad ng iyong ama. Kasi nga po, di ba ganun yun? Pag tayo ay humingi ng tawad sa Diyos, alam mo, patatawarin ka niya. Kahit gaano pa kalaki ang kasalanan mo. Kahit ikaw ang pinakamatinding makasalanan sa buong mundo. When you go to God and you ask for forgiveness sincerely, patatawarin ka niya. No questions asked. Alalahanin niyo yung prodigal son. Binastos niya yung anak niya, yung tatay niya. Hiningi niya yung mana niya. Buhay pa si tatay, hinihingi na yung mana. Parang gusto niya sabihin sa tatay niya, Tay, ang tagal mo namang mamatay. Gusto kong mamatay ka na para makuha ko na yung mana ko. Buhay pa nga yung tatay, hinihingi na yung mana eh. Hindi ba kabastusan yun? Pero mabait yung tatay. Ibinigay yung mana niya, miski buhay pa si tatay. Anong ginawa sa mana? Inilostay. Nag-happy-happy hanggang maubos yung minana niya. At nung maubos yung mana niya ay niwala siya halos makain. Yung kaning baboy ay masarap na para sa kanyang paningin. Nung siya'y gutom na mamamatay na siya sa gutom, naalala niya na sa bahay ng tatay niya, ang mga alipin, ang mga katulong ay sagana sa pagkain. Kaya naisip niya, babalik siya sa bahay nila para mabuhay. Hindi siya bumalik sa bahay dahil nagsisisi siya. Hindi. Bumalik siya sa bahay dahil nagugutom siya. Dahil kumakalamang sikmura niya. Survival ang dahilan. Hindi siya nagsisisi. Kaya siya ay umuwi ng bahay at sabi niya,
Ang pakikiusap niya sa tatay niya, gawin mo na lang akong alipin mo. Huwag mo na akong ituring na anak kasi hindi ko karapat-dapat. Ituring mo na lang akong alipin mo, at least may makakain ako. Pero malayo pa lang siya, tinakbo siya ng tatay, niyakap, pinalikan, at ibinalik yung kanyang karangalan bilang anak. Walang sinabi. Hindi siya pinagalitan, hindi siya sinisi. Hindi nagsermon si tatay. Wala. Basta niyakap siya at tinanggap siya. Ganun ang Ama. Ganun ang Diyos. Anytime you go to Him, He will embrace, kiss you, and forgive us. Kung anak ka talaga ng Ama mo, kung anak ka talaga ng Diyos, dapat ganun din tayo. Dapat tayo rin ay mapagpatawad. Kasi lagi ko pong sinasabi sa homily ko, ang kapal naman ng mukha natin, kung tayo ay pinapatawad ng Diyos lagi, tapos tayo, sasabihin natin, hindi ko kayang patawarin yan. Di ba minsan, mayroong mga tao sasabihin mo, hindi ko yung kayang patawarin, mamamatay na lang kung hindi ko papatawarin yan. Talaga? Ang lola ko po, galit na galit dun sa uncle ko kasi drug addict. Hindi pa nauuso ang drug addict, addict na siya. Nagalit ang lola ko kasi pati yung tinitirikan ng bahay na yung lupa ay ibinenta. Kaya sila walang matirhan. Eh sabi ni lola, maski pa mamatay ako, ayoko na siyang makita. Hindi ko siya patatawarin. Anong nangyari? Nung si lola ay nakaratay na sa higaan, sino nag-alaga sa kanya? Di yung anak niyang adik, yun ang nag-alaga sa kanya. Diba? Ayaw niyang patawarin. At the end, silang dalawa rin na magkasama. Diba? So we should be forgiving. Dapat mapagpatawad din tayo kasi ang Diyos ay mapagpatawad sa atin. Nakakahiya naman sa Diyos na sasabihin mong hindi mo kayang patawarin. Diba? Tapos po, ewan ko po kung napanood nyo na yung pelikula na Radical Love. Pakihanap po. Saan ba pwedeng hanapin nyo? Sa YouTube ba? Sa Netflix ba? Saan ba? Hindi po ako nanood ng sine sa online eh. Hanapin nyo po yung Radical Love. Yun po ang kwento ng nanay ni Cherry Pie Picache. Yung nanay ni Cherry Pie Picache po ay mag-isa lang sa bahay nila kasi yung mga anak niya yung mga may pamilya na. So meron siyang manikurista, lalaki. Nagmamanicure, nagpe-pedicure, siguro banidosa si nanay, no? Nagpapa-facial siguro, nagpapa-manicure, nagpapamasahe siguro si nanay. So pinapapasok niya na yung taong ito kasi sineservisan siya. Pero itong taong to pala ay isang drug addict. So naka-take ng drugs yung pumunta siya sa bahay, pinapasok. Pinagnakawan niya yung matanda at pinagsasaksak hanggang mamatay. Nung nalaman ng magkakapatid, pumunta sila sa bahay ni nanay. Si Cherry Pie Picache, hindi niya kayang tingnan yung nanay niya. Ayaw niyang tingnan si nanay na gano'n ang kalagayan niya, na punong tadtad ng saksak at duguan. So si Cherry Pie, iyak na iyak at sama-sama ng loob niya at ang galit na galit siya. Alam niya sa utak niya, bilang isang Kristiyano, kailangan niyang magpatawad. Dito sa utak niya, alam niya yun, pero hindi niya matanggap sa puso niya at hindi niya kayang gawin, patawarin yung pumatay sa nanay niya. So, dumaan ng maraming taon, pinroseso niya. Forgiveness is a process. Hindi siya overnight. Ang pagpapatawad ay isang proseso. Dadaanan mo yung proseso. Yun ang ginawa niya. She went through the process of trying to forgive the killer of her mother. At ang pinakahuling eksena po dun sa pelikula, spoiler na to. Pumunta si Cherry Pie kasama yung binatilyo niyang anak sa Bilibid. May dala siyang mga pasalubong. Imagine, nagdala pa siya ng pasalubong sa pumatay sa nanay niya. Meron siyang dala-dalang pasalubong. At nung magkaharap sila nung taong pumatay sa nanay niya, nag-iyakan silang dalawa. At ang sabi nung pumatay sa nanay niya, sabi niya, sana po mapatawad niyo ako. Talaga pong kasalanan ko po, ang laking kasalanan ko po sa inyo na wala namang ginagawang masama sa akin si nanay, ay pinatay ko siya. Si
Si Cherry Pie umiiyak din na sabi niya, ang sama-sama nung ginawa mo sa amin. Kinuha mo yung nanay namin, kinuha mo siya. At hindi na namin siya makasama ngayon. Ikaw ang kumuha sa kanya. Ang sama-sama nung ginawa mo. So silang dalawa yung nag-iyakan. At the end, sabi ni Cherry Pie dun sa mama, sa tao, sabi niya, kung ano man ang kailangan mo dito sa kulungan, sabihin mo sa akin, dadalang kita. Imagine that. Parang yung gospel ngayon, di ba? Pagpalain mo ang mga napupuot sa iyo, ipagdasal mo ang mga nasusuklam sa iyo. Ganun. Kung may kailangan ka, dadaling ko sa iyo. Absurd, di ba? Crazy. Tapos, the last scene was, nasa likod yung camera, lumalakad si Cherry Pie kasama yung binatilyong anak niya, at nagsasalita siya in the background. Sabi niya, nung araw na yon, merong isang bilanggong nakalaya. That day, a prisoner was set free. And that prisoner is me. Sabi niya, nakalaya siya sa galit, nakalaya siya sa puot, nakalaya siya sa hinanakit. Nung pinatawad niya yung taong yun, hindi yung taong yun na nakalaya, siya mismo ang nakalaya. Because anger, hatred, is a prison. Kinukulong tayo nun. At habang hindi tayo nagpapatawad, nakakulong tayo. Taon ang bibilangin na nakakulong ka. Bigat na bigat ka na sa dala-dala mong sama ng loob at galit. Diba? Panghuli po, mahaba na yung humili ko, no? Magagalit na si Aris. Meron po akong, nung ako po'y naka-assign pa sa Good Shepherd Cathedral, Holy Week po yun, kaming lahat ng pare ay nagpapakumpisal. 4 na oras na po ako nagpapakumpisal, pagod na ako. Sakit-sakit na ng ulo ko sa rami ng kasalanang narinig ko. Merong pumasok na babaeng umiiyak. Kapapasok pa lang, umiiyak na agad. Sabi ko, naku, mahaba-haba yata itong kumpisal na to. Di, nagsimula siya magsabi. Sabi niya, Father, tulungan niyo po ako, Father, kasi ang bigat-bigat ng loob ko, sama-sama ng loob ko, sabi niya. Ang dami kong galit sa puso ko, sabi niya. So, inisa-isa niya yung mga tao na galit siya. Asawa niya, anak niya, siyempre yung biyanan niya, ano, hindi mawawala yun, no? Ang dami talaga. Nakikinig lang ako. Tapos sabi niya, Father, ano po pwede kong gawin? Bigat na po ako. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Sabi niya, ayoko na, pagod na ako. Sabi niya, pagod na talaga ako. Sabi ko sa kanya, sabi ko, ate, sino ba naman may sabi sa yung bitbitin mo lahat yung bigat na yan? Sino ba may sabi sa yung dalin mo lahat yan? Hindi ba ikaw lang ang may gusto niyan? Ikaw lang ang nagpapahirap sa sarili mo. Kasi ayaw mo magpatawad, kaya bigat na bigat ka. Kaya pagod na pagod ka na. Subukan mo kayong magpatawad pag hindi gumaan yung kalooban mo. So, hindi po siya kumibo. Hindi ko alam kung nagalit siya sa akin o natuwa siya. Pero lumabas siya. Sabi ko, sana gawin ni ate yung sinabi ko. Lastly, one Christmas, simbang gabi pa lang, hindi pa po ako pari noon, nagtatrabaho ako sa Thailand. Malapit na ang Pasko, simbang gabi pa lang, sabi ko, I want this Christmas to be special. Sabi ko, I will decide na lahat ng kaaway ko ay patatawarin ko. Ang deadline ko ay Pasko. Dapat pag Pasko, araw ng Pasko, napatawad ko na silang lahat. So nilista ko lahat yung pangalan nila. Mahaba-haba po yun. Ano? Tapos inisa-isa ko sila talaga. Inisa-isa ko silang puntahan. Inisa-isa ko silang lapitan. Yung ibang malayo, tinawagan ko, minessage ko. Yung ibang malapit lang, sabi ko, tara, kapit tayo. Yung iba nagulat. Sabi niya, bakit ako kakausapin nito? Ang tagal namin hindi nag-uusap. Mangungutang ba to? So, naisa-isa ko talaga silang lahat. Talaga pinilit kong tapusin yung listahan. By the end, bago ng pagpasko, natapos ko po silang lahat. And that Christmas was really a special Christmas. Kasi ang gaan po sa kalooban.
It was very light. At talaga bang nakapagdiwang talaga ako ng Pasko. It was really a merry and joyful Christmas. Wala akong kaaway. Yung mga kaaway ko, sabi ko, kalimutan na natin yun. Kung may nasabi ako o nagawa akong hindi maganda, nasaktan kita, sorry na. Kung may nagawa ka sa akin hindi maganda at nagalit ako sa iyo, pinapatawad na kita. Mag-move on na tayo. Kalimutan na natin yun. Let's move on. So, ang paanyaya po sa atin ngayon ng Panginoon, why don't you try forgiving? Forgiving is a decision. Magdesisyon ka magpatawad. Tapos sabi, paano Father, pag nakita ko ulit yung kaaway ko, magagalit na naman ako, miski pinatawad ko na siya. Kasi nga, desisyon yun, hindi feeling. Pag nakita mo siya ulit at gumukulo na naman dugo mo, feeling yun. Sabihin mo sa sarili mo, nagdesisyon na akong patawarin siya. I have decided, pinatawad ko na siya. Maski na kumukulo ang dugo mo, kagatin mo na lang ang dila mo para hindi ka magsalita ng hindi maganda. Try it. Try it. Ang assignment nyo po mamaya, pag uwi nyo, kausapin nyo yung kagalit nyo. Kaya nyo po mang gawin nyo? Can you do that? Pag uwi nyo sa bahay, yung kaaway nyo, yung kagalit nyo, batiin nyo na po. At least man lang isa o dalawa, kung marami kayong kaaway. Dumudulog kami sa iyo ngayon, Ama, upang masalamin namin ang iyong habag. Tayo ay manalangin ng ating sasagot. Maawaing Diyos, dinggin mo kami. Maawaing Diyos, dinggin mo kami. Masalamin nawa ng Santo Papa, mga obispo, pari at lahat ng namumuno sa simbahan ang walang katumbas na pag-ibig ni Jesus na naghahanap ng mga nawawala at nagtatanggol sa mahihina. Manalangin tayo sa Panginoon. Maawaing Diyos, dinggin mo kami. Labanan nawa ng mga namumuno sa aming lipunan ang kultura ng pagpatay upang maging buhay na instrumento sila ng paghilom ng mga inaapi, mahihirap at yung mga walang nagtatanggol. Manalangin tayo. Maawaing Diyos, dinggin mo kami. Matutunawa ang bawat isa na makinig sa kapwa upang magkaroon ng pagkakaunawaan at pag-iibigan na siyang mabisang daan tungo sa kabutihan, pangkalahatan at kapayapaan. Manalangin tayo. Maawaing Diyos, dinggin. Sa pamamagitan ng sakramento ng kumpisal, matutunawa ang bawat binyagan na lumapit sa dakilang awa ng Diyos na nagdudulot ng pagpapatawad at paghilom. Manalangin tayo. Maawaing Diyos, dinggin mo kami. Ang bawat individual at mga pamilyang nag-aalay kaloob at mag-aalay kaloob ngayong buwan ng Pebrero, naway patuloy na magbahagi, tanda ng kanilang pagsamba, pasasalamat at pagtitiwala sa Diyos na nagpapala. Manalangin tayo. Maawaing Diyos, dinggin mo kami. Ang bawat pamilyang sinisimbolo ng mga nakasinding kandila sa lahat ng ating mga misa, naway matugunan ang kanilang mga intensyon. Manalangin tayo. Maawaing Diyos, dinggin mo kami. Isama po natin sa ating panalangin ang intensyon ng ating Novena Mass sponsors. Marilyn Visayas, Arman and Lucy Malyari, Ricky and Edith Berganos, Marisa Hinahon, Dolores Rosete, Boy Marasigan, Nelly Blanca Flor, kasama ang mga ministry at pamayanan operors, Mother Butler Guild, El Shaddai, Family and Life Ministry, Our Lady of Miraculous Medal, Ina ng Laging Saklolo, San Isidro Labrador, Immaculate Conception, Scholarship Ministry, at sa lahat ng mga magsisipag-alay ngayong gabi, manalangin tayo. Maawaing Diyos, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Awaing Diyos, dinggin mo kami. Isama natin po sa ating panalangin ang ating Santo Papa, si Pope Francis, na 9 days na po yata nasa ospital. At
Critical pa rin daw, sabi ng mga doktor, ang kanyang kalagayan dahil siya 88 years old na at mahirap na talagang makarecover sa mga sakit. Ipanalangin natin ang kanyang kalusugan. Manalangin tayo sa Panginoon. Maawain Diyos, dinggin mo kami. Ama, pagkalooban mo kami ng biyaya, ng pagpapatawad sa mga taong nakasakit sa amin o aming nasaktan, sapagkat sa pamamagitan mo, tunay ka naming kaisa sa pusong puno ng pag-ibig, awa at pagkahabag. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagganap namin sa banal na pagdiriwang upang ikaw ngayon ay aming paglingkuran, hiniling naming naway mapakinabangan ang aming inihahain sa iyong karangalan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Lubhang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukob. Kaya't minabuti niyang siya ipanganak ng birhen bukod mong pinagpala sa babaeng lahat. Sa labi ng imbing kamatayan kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya kami kanyang binuhay, upang kaugnayan namin sa iyo'y huwag magwakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisan, kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco, naming Papa, ni Roberto, naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan.
Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose, ang kanyang kabiyak. Kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Mga kapatid, sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama, hinihiling namin na kami ay iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinasabi mo sa iyong mga apostol, sinasabi mo rin sa amin, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayong lahat ng kapayapaan sa isa't isa. Wow.
Mga kapatid, narito si Jesus, ang ating Panginoon, nagpatawad maging sa mga nagpako sa Kanya sa krus. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong aming mapakinabangan ang dulot na kaligtasan ng aming pinagsaluhan bilang sangla ng iyong tiyak na pagsagip sa tanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiluhod po ang lahat para sa prayer to Our Lady of Fatima. Here, prayer to Our Lady of Fatima. O Most Holy Virgin Mary, Queen of the Rosary and Mother of Mercy, we turn to you with hearts full of gratitude and hope. In your apparitions at Fatima, you called us to prayer, penance, and conversion. Now, as we prepare for your episcopal coronation, we entrust our lives, our families, and our parish community to your maternal care. Guide us closer to your Son, Jesus, and help us to respond to your call with faith and love. O Immaculate Heart of Mary, we humbly ask you to intercede for us during this novena. Help us to grow in faith, hope, and love. Protect us from sin, strengthen us in trials, and guide us along the path of eternal life. And as we honor you with this coronation, may we also honor your Son, Jesus Christ, in all that we do. Mary, Queen of the Most Holy Rosary, may your episcopal coronation remind us of your constant presence in our lives. Reign in the hearts, protect us from harm, and bring us closer to your Son. We entrust our needs to your loving care, confident that you will bring them to Jesus. Amen. Magsiupo muna po lahat para sa Mass announcement. Ang second collection po natin ay para sa pagpapagawa ng simbahan ng Kristong Hari ng Commonwealth. Salamat po sa inyong pagtulong sa pagpapagawa ng Kristong Hari sa pamamagitan ng second collection. Salamat sa lahat ng pamilya at individual na nag-aalay-kaloob at mag-aalay-kaloob ngayong buwan ng Pebrero. Tanda po ito ng pagpapakita at ng pagtitiwala sa Diyos at nagpapala, mag-alay-kaloob na. Available po ang family candle offering sa buwan ng Pebrero in honor of the Episcopal Coronation of Our Lady of Fatima. Nakasindi po ito sa lahat ng misa sa ating parokya araw-araw. Kasama po ang inyong pamilya sa lahat ng misa sa ating parokya sa pamamagitan ng inyong family candle offering. Sa February 21 hanggang March 1, ang ating Novena Mass para sa paghahanda natin sa ating Episcopal Coronation. Ito ay gagawin natin sa 6 p.m. Mass. Kasama nito ang pangungumpisal at Holy Hour na lahat na naglilingkod at devotee ng Diocesan Shrine and Parish of Our Lady of Fatima. February 24, Lunes, ang ating pong Novena Mass ay 6 p.m. Wala po muna tayong misa noong 6:30 a.m. Muli po, 6 p.m. po ang ating novena for Episcopal Coronation of Our Lady of Fatima. Abangan po natin ang Episcopal Coronation of the Miraculous Image of Our Lady of Fatima sa March 2, 2025. Ito po ay araw na linggo ng 1 p.m. ang ating pong Episcopal Coronation. Kaya ang misa natin sa March 2 ay 1 p.m., 4:30 p.m. at 6 p.m. Wala na po 3 p.m. Mass sa March 2 to give way for the
said event. Salamat sa Diyos sa mga biyaya sa ating lahat. Saksiyan natin at sama-sama tayong magpasalamat sa Diyos sa tulong at panalangin sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Fatima. Maaari kayong tumulong sa Episcopal Coronation sa pamamagitan ng pagpapalagay ng inyong pangalan sa mga tarpaulin na isasabit sa mga poste sa tulong ng ating LGU sa buong Caloocan North. Ito po ay upang maipromote at maipaalam ang Episcopal Coronation ng imahe ng Our Lady of Fatima bilang Reyna at Ina ng Caloocan North sa March 2. Makipag-ugnayan po tayo sa opisina at sa inyong servant leaders. May sulat at forms po para dito na maaari ninyong kunin sa opisina. Inaanyayahan po lahat na ibalik ang lumang palaspas simula ngayong araw hanggang sa March 4. Sa March 4, Fat Tuesday, ay sama-sama nating sasalubungin ang mahal na poong Senyor Nazareno ng Quiapo sa ating dambana. Kasabay sa ika-5 ng hapon, sa kanyang pagdating ay gaganapin natin ang pagsusunog ng palaspas sa harap ng ating simbahan habang pinagninilayan natin ang 7 nakamamatay na kasalanan. Muli po, sama-sama tayong lahat sa March 4 ng 5 p.m. March 5, Ash Wednesday, ang misa po natin sa umaga ay 6:30 a.m., 8 a.m., 9:30 a.m. Sa hapon naman ay 3 p.m., 4:30 p.m. at 6 p.m. Ito po ay araw ng pangingilin at pag-aayuno, fasting and abstinence. Inaasahan po na makapagsisimba ang lahat ng mga Katoliko sa araw na ito. Available na po ang ating Jubilee shirt para sa pagdiriwang natin ng Pilgrimage of Hope Jubilee 2025. Available po ito sa ating religious store at sa opisina. Inaanyayahan po ang lahat na bumili at isuot ito lalong-lalo na sa mga darating na March 2. Mag-order na po kayo ng Jubilee t-shirt para sa inyong buong pamilya. Isusuot po natin lahat ito sa mga pagdiriwang natin ngayong Jubilee 2025. Salamat po. Magsitayo na po tayo para sa pagbabasbas. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyuko kayo at tingin ng pagpapala ng Diyos. Ama naming mapagpala, lingapin mo ang iyong angkan, pakundangan sa pag-ibig ni Jesucristo na hindi tumatangging magdusa sa kamay ng mga makasalanan, kahit sa krus siya'y mamatay, at ngayon siya ay nabubuhay kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating banal na misa, humayo tayong taglayang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.